Ito ang sabi niya about rapture. Sabi niya, now, about the now. Ano ba yung sa English? Ngayon. Noun? Now? Pangalan. Noun? Pangalan. Ha? Pangalan. Kala ko now. Noun. 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 Sabay pa kami ni nanay. Ano yun? Ano yun? Ngayon. Now. Noun. Noun. Sabi niya dito sa Tuloy ako noun, sa'yo. Parang may din kasi yan. Kaya? an expression or manifestation of ecstasy or passion. Yes. Alright? Okay? An expression, Kaya kuhanin ko yung charge. pag sinabi mong expression, ano po? Kuhanin ko yung charge. Tagalog ng expression, Nico. Tagalog. Expression. Na-express mo. Yung papayag. Okay? Or manifestation. O nakikita. Okay. Pakibawasan mo nga ng ikuto ko yan. Kunti lang. Okay? Of ecstasy or passion. If we talk about passion, mga kapatid, nakikita. Nakikita mo. Ito yung isang expression or manifestation. Ibig sabihin, hayag ito na nakikita natin. That is, ang sabi ni Merriam-Webster sa rapture. Pangit ng net. Okay? Meron pa. Sabi niya dito. A state of experience of being carried away by overwhelming emotion. Yan daw ang rapture. Sabi niya, isang kalagayan o eksperyensya, sabi niya, of being carried away. Yung pag sinabi mong carried away, nadadala ka. Men. Alright? By overwhelming emotions. Halimbawa, galak na galak ka. Yun po ang ibig sabihin ng rapture. Alright? Men. Ito pa. Sabi niya dito, a mystical experience in which the spirit is exalted to a knowledge of divine things. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng tinatawag knowledge of divine things. Pag sinabi nating divine things, ay makalangit na mga bagay, especially salita ng Diyos. Okay? A mystical experience in which the Spirit is exalted to a knowledge of divine thing. Yan po. In Christian mythology, ito po ang sabi ng mga Christians' definition about rapture. Sa Christian alam naman natin ito. Sabi na, the final assumption of Christians into heaven during the end time according to Christian theology. So, that is the definition of the Christian theology. Pag sinabi natin theology, ipag-aaral tungkol sa Biblia. Alright? Ang ibig sabihin ng rapture in synonyms, ecstasy. Ecstasy po siya. Adverb, rapturous. And then, origin Latin raptus. At ginamit ito, nagpasimula ito noong 1594. So, pag nagpasimula siya ng 1594, ang Bible ay hindi po nagsimula noong 1594. Si Magellan dumating dito is 1521. Natuhan niyo po. So, ang rapture, na aral na rapture ay nasimulan at na-original ito, origin in Latin words, raptus, at nagpasimula ito noong 1594. Ang Acts chapter 2, mga kapatid, during the Pentecost, the day of Pentecost, ay 33 AD. So, hindi talaga, kung yung alamin talaga ang original, makita mo na ito ay isang theory lamang ng isang Christian theology. Pag sinabi natin Christian theology, mga nag-aaral sa Bible, but sometimes sa patuloy na pag-aaral, minsan nagkakamali na ng konsepto ang tao. Amen. So we need the revelation of the Lord Jesus Christ.
So dito sa Google, the same thing din ang kanilang sinabi dito. Mabilit ba? Basahin ko lang. Sabi dito sa rapture, sabi na, the state of being transported by a lofty emotion. Okay? Sabi niya dito. Kinuha ko ito sa dictionary online sa Google. Sabi niya, the state of being transported by a lofty emotions. An expression of ecstatic feeling often used in the plural, sabi niya. So, ang linaw, kapag hinanap natin ang pinakatunay na definisyon ng rapture, ay binigyan tayo ng idea na ito ay isang emotions or manifestations. Okay? Ngayon, tingnan natin ang Bible. Buksan natin ang ating Bible. Yan. Dito, si Pablo, naka-experience siya. Mababasa natin sa Bible itong caught up. Now, what is connection about caught up? Doon sa rapture. Definitely, mga kapatid, I don't want to use rapture. But although, mga kapatid, tingnan natin ang Bible tungkol dito. Tayo ba ay pupunta muna sa langit bago ma-rapture, para ma-rapture, o dito pa lang sa lupa, rapture na tayo? Alam nila na nakikiramdam lang, kasi ano lang ako alam nila, basta na lang nawawala, lilipat na nga siya. Okay, lilipat. Pero sa ating nabasa kanina, na definition about rapture sa mga dalubhasa ay hindi po ito pagkawala. Okay? Tingnan natin ang Bible po. Kasi ang definition ng Christian theology ay nawawala ang tao. Biblically, mga kapatid, wala pong nawawala. Basahin natin ang Bible, ha? Hindi po siya nawawala. Okay? Wala pong mawawala. Kundi ito ay isang manifestation or being emotions, experience. Ano pa yun? Nararamdaman. Praise God. Expression, emotions, manifestations. Yan po ang definition. Dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 and 4, sabi ni Paul dito, mga kapatid, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. So naka-experience siya 14 years ago, nakita niya si Kristo, a man in Christ above. Above, pag sinabing above, mga kapatid, hindi po level ng ating kaisipan. Alright? I cannot tell, sabi niya, out of the body, I cannot tell. God knows it's a swan caught up to the third heaven. Pag sinabi natin third heaven, mga kapatid, praise God, ibig sabihin, pag may third, may first, second, and third heaven. Alright? Sa mga science, anuhin natin yung science, ha? Ang science daw, ang first heaven, yung nakikita mong alapaap. Ang second heaven daw, ang alam ko lang na noon, second heaven which is the universe. The third heaven daw ay yung kaharian ng Diyos. Pero not so, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, kinot up siya to the third heaven. Pero dito, mga kapatid, hindi po siya nawala sa kanyang sarili si Paul. Nandyan pa rin siya. Nakita lang niya. Na-experience lang niya. Katulad na, expression, manifestation, and passion. Nasabi nga kanina. So, nakita niya, hindi daw niya masabi. Sabi niya, to the third, what is heaven? Pinag-aralan natin nung nakaraan. Heaven, wala naman doon, kundi nasa atin. Ngayon, mga kapatid, sabi niya, to the third heaven. So, wala pong ikapitong langit, ha? Meron pong tatlong heaven na nababanggit ang Bible, which is, pag pinag-aralan mo ang tinatawag na first, second, and third heaven, speaks ito ng first and second and third coming of the Lord Jesus Christ. Consider din ito sa tinatawag na three sonship of the Lord Jesus Christ, Son of Man,
Son of God, Son of David. Alright? Right. Okay? So sa Son of Man, dumating siya according to Matthew chapter 121 na pangalanan mo siyang Isus upang siya ang magligtas ng kanyang bayan. So that is the first heaven. Nung dumating ang Panginoon, bitbit niya ang kaharian. Sabi niya, repent ye, for the kingdom of God is at hand. Amen. Okay? Can you say amen? So, nung dumating siya, may dala siyang nangaral siya patungkol, yung binasa natin nung pag-aaral natin nung nakaraan, na nung dumating siya, nangaral siya, ipinangaral niya ang kaharian ng langit. Oo. So, ibig sabihin, si Paul din, in a part of Paul, nung umalis ang Panginoon at ibinigay ang kapahamalaan sa mga apostoles, nangaral din si Pablo, ayon sa ating pinag-aralan ng nakaraan, na ipinangaral niya ang kaharian ng langit. So, that is heaven. Right. Kingdom of God. So, pangatlong heaven, kailangan makita natin, na ma-experience natin sa Son of Man, Son of God, Son of David, na ay katlong langit, ay ma-experience natin sa lupang ito. Hindi lang dapat si Jesus kahit sa kayong mga apostles, even the prophets, dapat tayo rin ma-experience natin. Ma-express natin, mag-manifest sa atin, mga kapatid, yung tinatawag na heaven or rapture. Okay? And I knew such a man whether in a body, out of the body, cannot tell, God knoweth, how that he was caught up again into paradise. Paradise naman ang ginamit. So pag sinabi natin, paraiso, Sister Nor, ano kaya ang nasa isip mo? Pag sinabi natin paraiso, anong nasa isip mo? Ayun, Garden ng Eden. Okay. Bagay, pag sinabi natin paraiso, para ito bagang napakasarap tumira doon. Diba? Pero doon sa Garden ng Eden, kung yung balikan mga kapatid ng Biblia, merong doon? May ahas. May serpente. So, hindi pa rin sila tawag na paraiso. Okay? Kasi pag paraiso, dapat walang demonyo, walang satanas, walang serpente. Dapat, pag sinabi mong paradise, ay masaya. Walang bagay na makapagdulot sa'yo ng kasamaan. Okay? So, paradise, ang heard unspeakable word, dito, tingnan mo ha, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. So narinig niya yung mga salita, mga unspeakable words na hindi mabanggit na pananalita, na sabi niya, it is not lawful for a man to utter. So narinig ni Paul ang unspeakable word, which is the heavenly words. I believe that it is a word of God na hindi sa kanyang panahon. Alam niyo, tingnan mo. Sa bawat panahon kasi may mensahe ng Lord. Katulad ng sinabi ko. Sa panahon ni Noah, iba ang mensahe niya. Ano ang mensahe ng Diyos kay Noah? Kumuha ka ng arka, daog, at ang pangaral mo na pumasok silang lahat sa daog at sila'y maligtas. Amen. Okay? Dumating si Moises, ang pangaral ni Moises, palabas naman. Right. Let my people go. So, magkaiba sila ng mensahe. Okay? So, nagkaiba-iba sila. Even though sa bawat panahon, nagkaiba-iba sila ng mensahe. Pero isa ang author. So, si Moses, ang pangaral ni Moses ay hindi pangaral ng mga apostol na si Pablo. So, sa bawat panahon, sabi ko nga, sa isang henerasyon, 40, kung naalala niyo po, ang isang henerasyon. So, sa bawat panahon, sa bawat kapanahunan, ay meron pong mensahe ang Lord para sa atin. Now, kailangan nating ma-express, mag-manifest ang salita. Kaya pag sinabi natin rapture, sabihin natin sa madaling salita, salita ng Diyos. Okay? Okay, yun ang pinaka-definition natin. The Word of God. So, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ito na yung sinasabi niyo po. Na ang definition ng lahat, ito daw yun, na mawawala tayo. Meron pa isa dyan. Mamaya sa 1 Corinthians chapter 15. Dito muna tayo sa 1 Thessalonians 4:16. For the Lord Himself, tagalogin natin to shall descend from heaven. Pag tinagalog mo yan, sapagkat ang Panginoon man mismo ay bababa mula sa langit. Pag sinabi natin descend, bababa siya.
Kilabaga, hindi ata tumutugma sa sinasabi ng mga Christian theology. Dahil ang alam nila, Nasa lupa. sa lapaaw. Parang hindi tumutugma. Nasundan niyo po. Pero ang sabi ng Biblia, bababa siya. Saan kaya siya bababa? Amen. Nalapap lang siya. So hindi mo pwede, kapag bumaba, dapat bumaba talaga. Dapat may puntahan. Dapat may puntahan siya. Kasi bababa siya eh. Sabi ng Biblia, for the Lord Himself shall descend from heaven with. So pagbaba niya, meron siyang kaakibat. Meron kasabay na hudyat. Alright? Ang sabi doon, ibig sabihin sa madaling salita, bababa siya sa lupa, hindi lang siya na dapat lang nandun. Pero sa Christian theology about rapture, sasalubong lahat doon. Nandito yan. Tingnan natin. With a shout. Okay lang. Unang-una, kailangan may shout. Amen. Pangalawa, mayroong voice of the archangel. Ano kaya itong voice of the archangel? At pangatlo, with the trump of God. So tatlo yan, mga kapatid, na hudyat pagbaba ng Panginoon. Dahil pag hindi mo narinig yung hudyat na yan, mga kapatid, ay, praise God. Hindi ka mararapture. Amen. Definitely, mga kapatid, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, merong three heavens. First, second, and third. Represent about the three sonship of the Lord Jesus Christ. Son of Man, Son of God, Son of David. Dito naman, meron pong tatlong hudyat pagbaba ng Lord. Shout, voice of the archangel, and with the trump of God. Sa palagay mo, magkaiba-iba ba yan? Ha? Okay. Tingnan natin. At dito, pagdating dito, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Mga namatay daw kay Kristo ay babangon muna. Silang unang babangon. Then we which are alive and remain shall be caught up. Okay? So, ginamit na word po, caught up. Hindi po rapture. Dahil kung sinabi sana dyan, rapture, siguro medyo sundan natin. So, biblically, caught up, si Paul, na-caught up siya, pero nasa lupa siya. Okay po? Amen. Amen? Amen. Pero na-caught up siya, pero nasa lupa siya. Ibig sabihin, bumaba ang Panginoon sa kanya mismo bumaba, at nakita niya, at na-experience niya ang Panginoon, at nakilala niya, at nakita niya. Pero sabi niya, I cannot tell. Right. Out of the body or out, in the body or out of the body, I cannot tell. Pero na-caught up ako in third heaven. Na-caught up ako in paradise dito. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Okay, yung clouds, merong clouds. Ibig sabihin daw, i-caught up ka, dadalhin ka doon. Hindi daw caught down. Pag caught down, tingnan natin yung contradiction ng ano ha. Ang Lord, bababa. Tayo naman, aakyat. Papalitan na. Ganda sa baba. Ano ba talaga? Kasi pag inanalyze mo, kapatid, through your intellect, ganun nga mangyayari. Ang Lord bababa, sinabi niya kanina, may dalang hudyat na shout, voice of the archangel, at saka trump of God. Tapos, sa ating paniniwala ng tao, aakit naman tayo sa clouds. Sabi kasi dito daw, remain shall be caught up together with them in the clouds. Pati yung mga patay. To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So, ibig sabihin, dito, to meet the Lord in the air. Okay, isa-isahin natin yan. Ano ba sa palagay mo yung cloud na tinutukoy dito? Ha? Para mawala na yung sipon mo. Dito sa Acts chapter 1 verse 9, may babasahin tayo. Sabi niya dito,
1:9. Yung araw na ang gilid mo na mas madali. Hindi, masyadong ano yung gilid eh. Hindi dito. Sabi niya, Paano? and when he had spoken these things Yung while kasi they beheld, experience ng meeting. he was taken up, and a cloud Ano? received him out of their sight. Sa palagay niyo po, anong cloud yan? Yan po ba? Kasi kasama yung message, diba? Ha? Hindi. Yun. Kasi ilang uri ba ang cloud? Rico, Ha? ilang uri ba ang cloud? Yeah, Kasi merong omnibus. Marami. Color. Marami siya, ang alam ko. Nimbus, trap. Types ng cloud. Types ng clouds. Dami. So, ano kayang cloud ang nag-receive sa Panginoon? Yan ba ang cloud na yan? I don't think so. Hindi yan. Amen. Amen. Oh. So, ang sabi din ng Revelation chapter 1, mga kapatid, ang sabi niya, sa kanyang pagparito, mga kapatid, ay kasama niya ang cloud, and the cloud is with him. Okay? Revelation chapter 1. Hindi ko lang na-prepare yung word. Mga kapatid. Okay, bigyan mo ko ng pagkakataon na iyan to. Okay? Revelation chapter 1. I believe. Tingnan ko ha. Ito, sa 7. Kaya tingnan mo. Behold, he cometh with clouds. Kanina, doon sa Acts chapter 12 verse 9, and the cloud receive him. Dito naman, behold, he cometh with clouds. Amen. Anong clouds to? I believe, hindi yan ang clouds na yan. Right. May tinutukoy na mga cloud. And I say that it is a spiritual being, Amen. a heavenly bodies. Nakuha po? Amen. Kasi hindi man po pwede yan, temporal na clouds yan eh. Yes. Eh, Right. yung cloud na tinutukoy dito, I believe that it is a cloud, mga kapatid, praise God, na spiritual beings. Kaya alam nga naman, pag ni-receive si Jesus Christ, nandiyan lang siya, nakahang siya dyan sa cloud na yan. Palakad-lakad siya dyan, mamaya mabunggo siya ng aeroplano. Di po ba? Kasi pag sumakay mo kayo ng aeroplano, above cloud sila eh. So makikita mo, akala mo mga bulak yung cloud kung nakasakay mo kayo ng aeroplano. Yes. Amen. Di po ba? Kasi pag umabot ka ng mga 20,000 o 25,000 feet, above the clouds na yan. So, what cloud it is? Na sinabi kanina dito sa 1 Thessalonians, mga kapatid, sabi niya dito, together with them in the clouds. Together with them in the clouds. Sa Revelation kanina, binanggit mga kapatid 7, behold, he cometh with clouds. Hello? Yes. And every eye shall see him. Sabi baga nila, lahat daw ng mata nakakakita. Pero hindi po sinabi all eyes. Tingnan niyo po, every eye, singular, plural, singular, every eye. Ano ba yung baga yung eye? Ano yung eye? Third ay sabi nila mga Katoliko. Definitely, ang sabi ng Bible, the eye of the body is the prophet. Prophet. Because the body is the church, and the eye of the body and the eye of the church is the prophet. So, ang eye na yun, siya lang makakita, makaka-reveal doon sa sikreto ng Diyos, yung umpisa nating pag-aaral. Yes. So, ang propeta lang, ang eye, mga kapatid, ang siya makakita doon sa bagay na ginagawa ng Panginoon. Okay? Amen. Amen. To meet the Lord in the air. Kung sa tingin mo, sis, saan hangin to? Sa taas? Wala bang hangin dito sa baba? Meron. Ito nga lang, may hangin. According to Acts chapter 2, mga kapatid, ang sabi ng Bible,
The rushing mighty wind. Mhm. Saan yun? Hindi naman doon eh. Nandun sa upper room eh. Amen? At nung sinabi ng Lord sa John chapter 20, receive ye the Holy Ghost, ano ginawa ng Lord sa mga apostles? Di ba, hinipan niya? Amen. Ano yun? Hangin? Hindi. Amen. Hangin po. Sige, hipan niyo nga yung tao, labang lumalabas na hangin. Meron, di ba? Sabi niya, receive ye the Holy Ghost. Ano yung John chapter 20? Receive ye the Holy Ghost. At sabi ng Bible, at hiningahan niya sila. Amen. O sa tingin mo kaya, hindi ko sinachap-chap ha. Tinitingnan ko kung ano ang connection ng mga salita dito. Ito ba ay sa taas o dito lang? Kasi kanina, tinanong natin ng mga tulubas sa rapture, it is an expression and manifestation or overwhelming emotions. Okay? So, dito, makita natin, mga kapatid, sa paningin, sa palagay mo, may patay na babangon sa mga simenteryo? Kala ko naman. Kala niyo po noon. Pero, meron pong patay na nabubuhay pag narinig nila ang tinig ng Diyos. Yes. Basahin ko na lang muna dito sa John, ayan o, 5:24. Verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is first from death unto life. Verily I say unto you, that the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. Ano daw? Ang sino daw makarinig sa tinig ng anak ng Diyos, at ang bawat nakarinig ay mabubuhay. Ibig sabihin, yung trompeta pala kanina, yung voice of the archangel, at saka yung trumpet, yung shout, ang sabi dito, that is the voice of God. Na kapag narinig, hindi yung patay na nasa libingan. Kasi di ba, doon sa ating pinag-aralan na resurrection, walang pakialam ang Diyos doon sa mga patay, sapagkat hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos siya ng mga buhay. Okay? Can you say amen? So, balikan natin ang 1 Thessalonians, mga kapatid. Shout, voice. So, nakintindihan natin itong shout. Mamaya, may babasahin akong shout sa inyo, according to Matthew chapter 25. Now, so, malinaw. Tatlong hudyat na yan speaks about the voice of God. Isa lang po yan. Na kung paano mayroong Father, Son, and Holy Ghost, mayroong Son of God, Son of Man, Son of God, Son of David, because God is perfected in three. Alright? So mayroon dito, shout, voice of the archangel, and trump. Okay. 1 Corinthians 15:50-55. Ito na. Kasi maraming paniniwala po na mga patay daw babangon sa sementeryo. Ito babasahin ko po sa inyo. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Amen. Right? Ang mga patay daw sis ay babangon. Ano ang babangon dun sa libingan? Ito? Yung buto niya? Yung buto niya. Kaya sabi ko naman noon, pagka nag-aano yung mga, huwag kayong mag-alala. Pero pagdating ng Diyos, yung mga butong yan, pagdudong-dudong-dudongin. Sa pelikula po, kapag ang patay bumangon sa sementeryo, ano ang tawag mo? Iyak, matay. Sumbi po, di ba? Sumbi. Di ba, sa pelikula, nakakita ko pelikula eh, yung patay na bumabangon sa sementeryo, ang tawag natin doon? Sumbi. Eh, mukhang ang paniniwala ho natin, dati, parang paniniwala ng mga sumbi. Bakit mo ibabangon? Sinabi mismo ni Pablo na ang laman at ang dugo ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Genesis chapter 3, 19, ikaw tao na galing sa alabok ay babalik ka sa
Alam mo kung saan ka nanggaling. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, pag ang tao ay namatay, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa lupa at ang kanyang diwa ay babalik sa Diyos kung saan siya ang nagbigay niyaon. Amen. So, saan daw babalik no? Hindi sa langit. Sa lupa. Bakit saan ba ito nanggaling? Diba? Genesis chapter 2 at chapter 1 and chapter 2:7. Diba? Dumampot ang Lord ng alabok sa lupa at pinorma niyang tao at pagkatapos hinipan niya ang butas ng kanyang ilong. Saan kaya galing to? Sa lupa. Pero bakit ang tao gustong dalhin sa langit to? That is the principles of the Bible? No. That's not the teaching of the Bible. Ano yung mga patay? Meron hong sinasabing patay sa kaloob-looban mo. Ang sabi ni Timoteo, ang tao na nabubuhay sa kalayawan, bagamat siya'y buhay, siya'y patay Amen. sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pinatay ka sa kasalanan, hinihiwalay ka ng kasalanan sa presensya ng Diyos. Ang sabi ng Roma, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan yung kasalanan mawala. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, ano yun? Salita ng Diyos sa kapanahunan na yun, hallelujah, trompeta, mabubuhay ka. Amen. Hindi yun. Sabi ni Pablo, behold, I show you a mystery. Yan, mayroong mystery dito. We shall not all sleep dyan, patay. Hindi tayo mga matay. But we shall all be changed. Mabago po. Amen. Ano ang dapat mabago sa atin? Merong dapat mabago. Sa panahon na marinig mo ang salita ng Diyos, mababago ho kayo. Hindi po ba? Hindi na yung dati mong pagkatao, sabi ni Pablo, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, ibig sabihin, mababago. Ibig sabihin dito, sis, ang sabi niya dito, we shall not all sleep. Hindi tayo mamamatay. Kasi yung sleep dyan, sa definition dyan, patay. But we shall all be changed. New creation. Babaguhin ka. Right. Bubuhayin ka mula sa kamatayan ay pupunta ka sa buhay, sinabi po kanina, di ba? At hindi ka na makalasap ng kamatayan. Sinabi po ng Bible yan. Oh. So dito, we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, pagkisap ka. Ganon kabilis yun. Napakabilis, di ba? In a moment, in the twinkling of an eye, we shall at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Pag sinabi po na put on, ano sa palagay niyo po? Sa Tagalog, ang put on, binihis. Hindi pala tayong mawawala. Sis, wala po ako nabasa dito mawawala. May nabasa ko ba kayo? Na nawawala? Parang, po, sino ba yung anong nawala sa Old Testament? Si Enoch, Po. si Elijah. Paano sila nawala? Anong masasabi doon ng pagkatawag doon? Okay. Si Enoch, ang sabi po ng Bible, mamaya nandito, madadaanan natin sa by faith. Sa by faith, ha? Dito muna ako. Sasagutin natin yan mamaya. Kasi nandito eh. Opo. So, sabi dito, tingnan ko lang, ha? Ito pala. Dito. Okay. Sige, sagutin na natin yung sis para hindi natin makalimutan. Okay? Sabi na si Enoch daw nawala. Enoch Okay. walk with Ang sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 5. Pakita natin dyan, ha. Hebrews
11:5. Invite. Okay? By faith, sa pananampalataya, ano daw? Teka lang, mukhang nakalimutan ata yung pananampalataya. Ang natutok sa mata natin ay yung pagkawala niya. Pero, sa pananampalataya, sabi niya, Enoch was translated that he should not see death. Tingnan mo muna. Translated that, sabi niya, that he should not see death and was not found because God had translated him. For before he's translated, he had this testimony that he pleased God. Sabi niya, kung ituloy mo sa 5, nasa 6, but without faith, it is impossible to please Him. So kung may faith ka, napiplease mo ang Lord. Amen. Untranslated, ito ang sabi po ng Panginoon sa John, mga kapatid, basahin ko sa inyo. Ito sa 24, sabi niya, sa katotohanan sinasabi ko, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, he shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Na-translate siya at hindi niya naranasan ang kamatayan. At ang sabi ng Lord sa John chapter 8 verse 51, verily I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Yes. Nakuha niyo po? Ang sino daw, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hallelujah, ang sino mang mag-iingat ng aking mga salitang ito, ay hindi na siya makakakita ng kamatayan sa palagay mo, hindi na mamatay. Si Enoch ba sis, namatay? Hindi. Pagkatapos niyang na-translate, namatay po ba siya? Hindi. Kailangan malaman natin yon. Kasi pag hindi natin alam yon, ilang dadayain tayo ng mga tao. Dito rin ang sagot. Nandiyan din ang sagot. Ayan o, sa 13. Basahin ko. This all died. Ano ibig sabihin dito? Si Enoch, after na-translate, sabi dun sa 5 kanina, sabi niya, Enoch was translated that he should not see death. Pero pagdating dito sa 13, mga kapatid, this all died. Si Lazaro ba, nung tinawag ng Panginoon sa libingan, hindi na namatay, namatay pa? Namatay. Namatay. Pero bakit sinasabi ng Panginoon kanina dun sa John, ang sino mang mag-iingat ng aking mga salitang ito ay hindi na makakakita ng kamatayan? Si Enoch ba namatay? Hindi. Namatay po. Sinabi po ng Bible yan. In flesh. Ano ang namatay sa kanya? Ano ba ang na-translate sa kanya, sis? Yung heavenly bodies niya. Amen. Kasi meron tayong dalawang katawan. Dito sa 1 Corinthians, praise God, chapter 15, verse 52, sabi niya, verse 40, kung paano mayroon tayong katawang pang-ukol sa lupa, ay mayroon din tayong katawang pang-ukol sa langit. Amen. Ang lupa, temporal, dapat ang temporal ay hindi papasok sa eternal. Yes. Nakuha niyo po? So sa madaling salita, si Enoch, mga kapatid, balikan natin, na-translate po siya. By faith, Enoch was translated. Pag sinabi mo translate, na bago, that he should not see death. Hindi niya makita ang kamatayan. Hindi ba gatya talaga niya nakita ang kamatayan? Spiritual application po. Amen. And was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. So, ibig sabihin, Pastor, sinabing Enoch walk with God. Yes. Anong ibig sabihin nun? Lumakad siyang kasama ang Diyos. Katulad natin ngayon, lumalakad po tayong kasama ang Diyos. Pero walang sinabi na siya ay nawala. Siya ay nawala. Yes. Doon sa 5, kung basahin mo, mga kapatid, he was translated him, sabi dito, he was not found. He was not found. Ano hindi siya nakita? Paano hindi siya masumpungan? Okay? Nakita. Okay?
Nakuha niyo po? Opo. Si Felipe, sa Book of Acts, na-caught up siya from this place to the other place. Yes. Para siyang isang kisap mata, nandito siya sa Marikina, bigla siyang nandun sa Quezon City. Ayon sa book, sa aklat ng mga gawa. Amen. Pag pinag-usapan natin ang caught up, mga kapatid, kanina, prepare ko yun, mga kapatid. Sana hindi nawala. Ay, nawala. Yung caught up, dalawa ang ibig sabihin ng caught up sa Bible, sa Hebrew, as a Greek word. Harpazo or pazo. Ibig sabihin, by force, na translate ka into divine nature, divine thing, isang nabanggit kanina. Meron din si Felipe ay nabigla siyang nawala doon sa isang lugar para dinala siya ng Espiritu doon sa isang yunoko. After niya mabautismohan ng yunoko at umahon siya sa tubig, bigla na rin siya nawala at dinala naman siya ng Panginoon sa isang lugar at nangaral siya roon. Yes. Dito, hindi siya nasumpungan. Bakit? He translated into another dimension. Right. But si Enoch, ang sabi ng 13, hindi ba siya namatay? Ang tanong natin dyan, ang sabi ng Bible, these all died in faith. Namatay po silang lahat. Amen? Amen. Hindi rin ako magsasabi nito. Kasi pag sinabi mong hindi namatay si Enoch, praise God, mukhang, amen. Meron pa silang isang si Elijah daw, kinuha ng pillar of fire, chariot of fire. Nawala din daw, ni rapture. Pero tanungin ko po kayo, hindi ba namatay si Elijah? Ayun na nga po sabi, di ba? Lahat Namatay. Namatay sa pananampalataya. At bakit ko nasabing namatay siya in flesh? Nung mag-transfigure ang Panginoon doon sa Mount Transfiguration, sino ba ang nagpakita sa kanya doon? Di ba dalawa? Si Moses at saka si Elijah. Flesh ba ang kanilang nakita? No. No. Hindi po. Tama? Amen. Kasi kung flesh yun, Hindi mawawala. hindi nawawala. Yes. Yes. Kasi flesh and blood. Nakuha niyo po? Ano po yung nasasabi doon na Tumaas. oo, Saan po? tumaas sa lupa at hanggang sa nawala na. Si Elijah. Hindi, sila. Jesus. Si Jesus Christ. Okay, dyan po yan sa, Day of Pentecost. hindi, sa Acts chapter 1. Okay? Okay, tingnan natin. Kasi may maganda yun, nagtatanong si sister. Ngayon lang po ako pa nagtatanong dati. Sige lang ako. Anong sabihin mo dyan? Basta nakikinig lang ako. Maganda yan. Kasi ibig Ngayon sabihin, lang po ako. Nung marami ng mga karanasan. Dami ko ng karanasan. Sa paniniwala. Sa mga nagsasabing ganito bawal, ganun. Meron siyang ito po. And when he had spoken these things while he beheld, he was taken up. The clouds received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them, a white apparel. At sinabi niya dito, which also said, Ye men of Galilee, why ye stand gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Like manner. So, sa sabi ko kanina, meron pong tatlong ministeryo ang Panginoon. Yung pagiging Son of Man niya, bakit siya tinawag na Son of Man? Ang definition doon, pagligtas. Okay, John 3:16. Son of Man. Magligtas po siya para yung dugo niya ay mabuhos. So, sabi ng Hebrews, kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang pagpapatawad ng kasalanan. Bakit sa Son of God? Ano ang ministeryo ng Lord? Yan. Sa Son of God, ang ministeryo niya ay aliwin ka.
According to John 14, siya po ay isang comforter, na mag-aliw sa'yo. Yan yung ang katawagan doon ay pag-aaliw, which is the ministry of the Son of God, which is the Holy Ghost. Yes. Pero Jesus Christ is Son of God. Ano kaya yung Son of Man, Son of David? Maghari siya sa buhay mo. Maghari na baga ang Panginoon? Amen. Oo. So, merong definition at merong kaalaman ng Biblia at patunay translation o ano yung tawag ni Pedro na ano bang may ginamit na term si Pedro, kalimutan ko, na meron siyang sariling pagpapahayag ayon sa kanyang salita. Hindi mo na kailangang i-translate o i-define or interpret ang Bible, sapagkat mismo ang Biblia ay nag-interpret sa kanyang sarili. Because this is the Word of God. So, yung tanong niyo po, ano yun? Pag-aakit niya. Doon sa kanyang Son of Man, doon sa Mateo 28. Okay, doon na yun eh. Puntahan natin ang Mateo 28. Kasi umaalis daw siya eh. Maganda po yung Ito na po namimilisip ko. Gusto ko po yun. Ano ba talaga? Some answers to speak to. Hindi, yan. Nakita lang doon sa Acts 9 kanina, Acts chapter 1 verse 9, nakita ng mga Galileans na umalis ang Lord. Ang tanong ko, umalis nga ba? Hindi na din sa akin. Yun ang tanong eh. Kasi kailangan mong Kasi tanungin. niya eh, di ba? Nakalagay doon. Pero basahin natin po ha. Sabi na dito, and Jesus came and speak unto them saying, doon ito sa Olive, Mount of Olive. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, yan, turuan ninyo sila upang obserban ang lahat ng mga bagay na iniuutos at sinasabi ko sa inyo. At narito, ito yung bilin ng isang Jesus na paalis. I am with you always, even unto the end of the world. Yes. Teka lang. Aalis ka, tapos sasabihin mo sa amin, I am with you always. Kaya yun ang tanong ko eh. Nung makita nila na paalis ang Lord, ang tanong, umalis ba? Hindi po siya umalis. Ang ibig lang sabihin ng sis, bibigyan natin ng liwanag, bakit umalis ang kanyang katawan? And sabi doon, and the cloud received him, di ba? The cloud received him upang matapos ang ministry bilang anak ng tao. And in the day of Pentecost, John chapter 14, I will come to you. Huwag kayong matakot. Sabi niya, ako ay sa inyo muli. In the day of Pentecost, mga kapatid, in the Son of God ministry, praise God. Nakasama ba nila uli ang Panginoon? Amen. Yes. Ngayon ba, tanungin ko kayo, nasa kasama niyo ba ang Panginoon? Amen. Oh, praise God. Hindi ako papayag na hindi ko siya kasama. Okay. Amen. So, sa madaling salita, merong tinatapos na ministry ang ating Panginoon sa bawat kapanahon. Son of Man, ibang ministry niya doon eh. Pagtubos eh. Sa Son of God, ang ministry niya ay pag-aliw sa atin. Pag-caught up sa atin, ito yung pinag-uusapan natin, kinu-caught up tayo ng Lord. Overwhelming of our emotions, manifestation and expressions. Yan yung ministry ng Son of Man. Pero sa Son of David, Son of God, sa Son of David, nagre-reign siya. Di ba si Jesus Christ tinawag na Son of Man, Son of God, Son of David? Ang dami yung sa Bible niya. Mula Matthew, Mark, Luke, John. Yan ang katawagan sa kanya. Yes. Di po ba? Bakit? Kapag si Jesus nasa iyo, lahat ng manifestation na yun, Son of Man, Son of God, Son of David, mga kapatid, nasa iyo. Amen. Ligtas ka na ba? Yes. Amen.
Hindi po ako papayag na hindi pa ako ligtas. Inaaliw ka ba ng Lord? Yes. Naghari ba ang Lord sa'yo? Amen. Yes. O, ano pang kulang? Sabi ni Mr. David, wala na. Wala na pong kulang. So yan po mga kapatid. So malinaw. Iniisa-isa natin ito. Praise God. For this corruptible have put on incorruption. 53. Put on. Itong katawang panlupa ay bibihisan siya ng katawang hindi panlupa. Ang langit. Ibinihis mo na ba? Ang sabi ng Bible, ang sino man na walang Espiritu ng Kristo ay hindi sa Kanya. According to Galatians, na lahat tayo ay binihisan sa pamamagitan ng bautismo at ibinihis natin ang bagong pagkatao at ibinihis natin si Kristo. Amen. Verses chapter 3. Amen. Amen. So, sa madaling salita, ibinihis natin si Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Right. Amen. So, ang linaw po. So, dito, binihis mo lang, hindi po. Sa ating pagbabasa po, ba may nakita ho ba kayong nawawala? Wala. Pakitanong lang po yung kung sino man nagtuturo yung nawawala. Saan ho ba mababasa sa Bible yung may nawawala? Parang meron naman eh. Kaya ngayon lang, yung iba yung kahulugan. Sa Tagalog kasi, yung iba na wala. Dito lang po sa 52, ulitin ko po, in a moment, in the twinkling of an eye. Meron twinkling of an eye? Meron. Pag sinabi natin twinkling of an eye, sa Tagalog, kisap mata. Mata. Pero ang problema po, ito, sa kanilang definasyon, pag kisap mata, nawawala daw tayo. Wala ho ako nababasa. Basahin niyo po. Nandiyan naman ho. Nandiyan naman ho. In the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yun lang. Yun lang. Yun sigurong ano doon, nawala. Yung dating pagkatao. Ay, yun. Yan gusto kong, Siguro. yan. Hindi yung nawawala ka, then pumunta ka ng alapaap. Hindi parang magic. Parang magic. Hindi tayo si David Copperfield. Tungkuhan niyo po. Kasi binabasa ho natin ito. Dahil kung meron tayong mabasa na in a moment na the twinkling of an eye, we are, anong tawag ng English? Lost. Yung kisap mata. Yung Nawala. Kasi wala po eh. Sa isang isa pa na mawawala po tayo, ay wala ko tayong mabasa. Kaya sabi ng Bible, huwag daw nating Hindi nga, di ba magiging incorruptible na. Yung dating corruptible, yung mapalitan ng incorruptible. bibihis po. Ibibihis po yung incorruptible body. Ibig sabihin, si Kristo ibibihis mo. Pero nawawala ho ba kayo? Hindi. Tatanungin ho, binihis mo na ho si Kristo. Amen. So nawala ho kayo? Hindi. Hindi. Ano lang ang nawala sa'yo? Yung dati, yung Tupa. kasalanan. Yun. Amen. Yun po. Yun ang nawawala naman. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, 2 Korinto 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Yun ang nawala. Yes. Yung lumang bagay sa buhay natin. Behold, all things become You. new. Eh, may nawala nga. Ano yun? Yung lumang pagkatao. Pero hindi ikaw ang nawala. Tama po? Ayan, yan ang patunay ng rapture sa atin. Ito pa rin ako. Nara-rapture ako. Bakit? Yan. Bakit? Wala na sa dati kasi. Hindi na ako yung dating. Nung sinabi ba ni... Ka na doon. Oo. Nung sinabi ni Pablo na ako na ay Lumad na. bagong nilalamnas. Nawala ho ba siya? Hindi po. Nandun pa rin siya sa katawan niya. Si John, sa Book of Revelation, chapter 1, noong dinala siya sa Patmos, at ang sabi niya, I was in the Spirit of the Lord. Nawala ba siya sa Patmos? Hindi po. Nandun pa rin siya sa Patmos.